Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Dara Falogne. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Upang higit na mapalakas ang kahandaan sa oras ng emergency, nagsagawa ng bomb threat simulation exercise ang PIAT Police Station sa PIAT National High School. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Lainey Lorenzo. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapaigting ng kahandaan sa oras ng sakuna at iba pang emergency situations, matagumpay na isinagawa ng PIAT Police Station ang bomb threat simulation exercise sa PIAT National High School. Pinangunahan ni Police Captain Leif Bernard Guya, Acting Chief of Police ng PIAT Police Station ang nasabing aktibidad, katuwang ang Cagayan Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit, BFP PIAT Fire Station, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Municipal Health Unit ng nasabing bayan. Nagsimula ang aktibidad sa isang lecture on bomb threat awareness at tamang procedures bago isinagawa ang simulation exercise. Sa isinagawang senaryo, isang guro ang nakatanggap ng anonymous na tawag hinggil sa umano'y bomb threat na agad namang iniulat sa PIAT Police Station. Bilang tugon, inatasan ang mga guro at mag-aaral na lumikas at magtungo sa itinakdang ligtas na lugar habang agad naman na rumisponde ang first responders ng PIAT Police Station upang i-secure at i-validate ang lugar. Katuwang ang mga personnel ng PECU at iba pang emergency responders, isinagawa ang masusing inspeksyon at clearing operations hanggang sa matiyak na ligtas ang buong lugar. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kahandaan at kakayahan ng mga pulis, emergency responders, mga opisyal ng paaralan, guro, mag-aarang pulis. Ang pangangailangan ng pamilyang nawalan ng tahanan at mga ari-arian dahil sa insidente ng sunog. Pinangunahan ng Municipal Community Affairs and Development Section ang inisyatiba kung saan nag-ambag ang mga pulis at nagdala ng mga kasuotan upang maipamahagi sa mga biktima ng sunog. Ang aktibidad ay bahagi ng pagpapatupad ng Safer Cities and Safer Communities Program ng Philippine National Police na naglalayong isulong ang makatao at responsableng paglilingkod habang pinatatag ang ugnayan ng kapulisan at komunidad. Nakaangkla rin ito sa programang Kasurog. Narito kami ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Regional Director ng Police Regional Office 5, at sa advokasiyang serbisyong Noel ni Police Colonel Noel Donato Nunez, Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, na kapwa naglalayong maghatid ng maagap at malasakit na serbisyo sa mamamayan. Mula dito sa Police Regional Office 5, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Doxy Charis Casasot,
Nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. At Police Corporal Casasos. Tagumpay na nakumpiska ng Cam Norte Maritime Police Station ang mahigit 500,000 piso na halaga ng iligal na sigarilyo sa Camarines Norte, kung saan 2 rin ang naaresto. Yan ang ibabalita ni Patrolwoman Laika Langit. Arestado ang 2 individual matapos mahuli ng mga operatiba ng Camarines Norte Maritime Police Station sa pamumuno ni Lawrence P. Martinez. Katuwang ang Mercedes Municipal Police Station ang isang motorized bangka na may kargang hinihinalang mga iligal na sigarilyo sa karagatan ng Mercedes, Camarines Norte. Bandang alas 11:45 ng umaga ng Hulyo 17, nagsasagawa ng Seaborne Patrol Operation ang mga operatiba ng kanilang inspeksyonin ang nasabing bangka. Dito na-discovery ang daang-daang rims ng iba't ibang brand ng sigarilyo na hinihinalang walang kaukulang buwis. Umaabot sa 569,400 piso ang kabuong halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo, habang na-recover din ang isang 18 horsepower motorized bangka na tinatayang nagkakahalaga ng 120,000 piso. Nahaharap ngayon ang mga sospek sa kasong paglabag sa Section 263 ng Republic Act 8424 o ang National Internal Revenue Code of 1997, kaugnay ng iligal na pagdadala ng mga produktong tabako na walang kaukulang pagbabayad ng buwis. Matapos ipaalam ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng Miranda Doctrine at Anti-Torture Law, dinala ang mga sospek sa Camarines Norte Maritime Police Station para sa dokumentasyon at inisyal na investigasyon. Ang mga nakumpiskang sigarilyo ay sasailalim sa valuation ng National Tobacco Administration, habang ang kaso ay isasangguni sa Bureau of Internal Revenue para sa kaukulang aksyon. Muling pinatutunayan ng Philippine National Police Maritime Group ang kanilang matatag na kampanya laban sa mga paglabag sa batas at pagpapanatili ng kaayusan sa karagatan, alinsunod sa adhikaing bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Camarines Norte Maritime Police Station, ako si Patrolwoman Laika P. Langit, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Langit. Arestado ang isang dismissed na pulis matapos umanong masangkot sa pagnanakaw ng isang tricycle sa Quezon City. Patrolwoman Rosalie Umalay sa report. Bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng makataong serbisyo at pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng kapulisan at komunidad, ang Benguet Police Provincial Office ay nagsagawa ng blood donation activity. 9 na tauhan ng Benguet PPO ang voluntaryong nag-donate ng dugo sa Philippine Red Cross Benguet Chapter La Trindad, Benguet. Layunin ng aktibidad na makatulong sa pagpapanatili ng sapat at ligtas na supply ng dugo para Arestado ang isang 54 anyos na dating membro ng Philippine National Police matapos umano nitong tangayin ang isang tricycle na nakaparada sa tapat ng bahay ng may-ari sa Barangay San Isidro, Quezon City. Batay sa ulat ng Quezon City Police District, kinilala ang suspect sa alias na Ram, isang dismissed na pulis, na naaresto sa isinagawang follow-up operation kaugnay ng kasong carnapping. Sa investigasyon, ipinarada ng biktima ang kanyang Kawasaki motorcycle na may sidecar sa harap ng kanilang bahay noong gabi ng Hulyo 15, gayunman, nang magising kinabukasan ay natuklasan nitong nawawala ang kanyang tricycle. Nakatulong sa investigasyon ang isang testigo na nagsabing nakita niyang minamaneho ng suspect ang naturang tricycle patungo sa Bayani Street sa Barangay San Isidro madaling araw ng Hulyo 16. Noong Hulyo 17, nang matiyak ng biktima na nakabalik na sa bahay ang suspect, agad niya itong iniulat sa mga otoridad. Nagresulta ito sa agarang operasyon ng mga pulis na humantong sa pag-aresto ng suspect bandang 1:00 ng madaling araw. Kasalukuyang nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016 na isinampa sa Quezon City Prosecutor's Office habang nagpapatuloy ang investigasyon.
Muling pinaalalahanan ng QCPD ang publiko na tiyaking ligtas at maayos na nakaparada ang kanilang mga sasakyan at agad na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa oras na makaranas o makasaksi ng anumang kahina-hinalang aktibidad upang mapabilis ang agarang aksyon ng mga otoridad alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako po ang inyong PNN correspondent, Patroluman Resali Umalay, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patroluman Umalay. Bilang bahagi ng patuloy na paglilingkod sa komunidad, nakiisa ang Benguet Police Provincial Office sa isang bloodletting activity sa La Trinidad, Benguet. Magbabalita dyan si Police Staff Sergeant Mary Ann Pardo. Bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng makataong serbisyo at pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng kapulisan at komunidad, ang Benguet Police Provincial Office ay nagsagawa ng blood donation activity. 9 na tauhan ng Benguet PPO ang voluntaryong nag-donate ng dugo sa Philippine Red Cross Benguet Chapter, La Trinidad, Benguet. Layunin ng aktibidad na makatulong sa pagpapanatili ng sapat at ligtas na supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan at masuportahan ang misyong makapagligtas ng buhay ng Philippine Red Cross. Bukod dito, 3 pang tauhan ng Benguet PPO ang nag-donate rin ng dugo sa Baguio General Hospital and Medical Center upang tumulong sa isang individual na nangangailangan ng agarang blood donation. Sa pamamagitan ng voluntaryong pagdodonate ng dugo, ipinapakita ng kapulisan ng Benguet PPO ang diwa ng malasakit, pagkakawang gawa at paglilingkod sa publiko na higit pa sa kanilang tungkulin sa pagpapatupad ng batas. Isinagawa ang blood donation activity bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-31st Police Community Relations Month na may temang Sa Bagong Pilipinas, Ugnayang Pulis at Mamamayan, Tapat, Maaasahan at Nararamdaman ng Bayan. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Mary Ann M. Pardo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Bago tayo magtapos, binabati po natin ng maligayang kaarawan si Police Lieutenant Colonel Don Dexy De Dios, Sir, Assistant Chief Logistic ng PCAG. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Dara Falogne. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.